Noong 1992, matapos ang kanyang unang taon sa Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, nagkaroon si Harry ng isang napakabangungot na summer sa bahay ng mga Dursley. Hindi siya pinayagang gumamit ng mahika sa labas ng paaralan at wala rin siyang natatanggap na liham mula kina Ron at Hermione. Hindi rin siya makakontak sa kanila dahil hindi pinapalabas ni Aunt Petunia at Uncle Vernon ang alagang kwago niyang si Hedwig mula sa nakakandadong hola nito. Sa gabi ng kanyang ika-12 kaarawan, July 31, binisita siya sa kanyang kwarto ng isang house elf na nagngangalang Dobby. Binalaan siya nitong mapapahamak siya kung babalik siya sa Hogwarts. Inamin din ni Dobby na siya ang pumipigil sa mga sulat ni Ron at Hermione para isipin ni Harry na kinalimutan na siya ng mga kaibigan niya, umaasang hindi na ito babalik sa paaralan. Ngunit hindi pinakinggan ni Harry ang babala. Sa halip, nagpilit siyang kunin ang mga sulat kaya si Dobby, dahil hindi na siya makumbinsi, bumaba sa ibaba at sinira ang malaking cake na inihanda ni Petunia para sa isang importanteng hapunan para kay Mr. Mason, kliyente ni Vernon. Dahil dito, nasira ang tanging pagkakataon ni Vernon na ma-promote bilang direktor ng Grunnings, isang kumpanya ng drill. Pinarusahan niya si Harry sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga rehas sa bintana ng kwarto nito para hindi na ito makabalik sa Hogwarts sa kanyang ika-2 taon. Kinabukasan ng gabi, dumating sina Ron at ang mga kuya nitong sina Fred at George para sagipin si Harry gamit ang isang enchanted na Ford Anglia na pag-aari ng kanilang ama, si Arthur Weasley, na nagtatrabaho sa Ministry of Magic sa Misuse of Muggle Artifacts Office. Matapos ang ilang araw na masayang pananatili sa bahay ng mga Weasley, tinatawag na The Burrow, sumama si Harry sa kanilang paglalakbay gamit ang Flow Network papuntang Diagon Alley para bumili ng gamit sa paaralan ni Ginny Weasley, ang nakababatang kapatid ni Ron. Doon nila muling nakasama si Hermione at si Hagrid habang dumadalo sa isang book signing sa Flourish and Blotts para sa isang sikat at mayabang na manunulat na si Gilderoy Lockhart, nakakatalaga pa lang bilang bagong Defense Against the Dark Arts professor sa Hogwarts. Pagkatapos ng book signing, nabangga nila si Draco Malfoy at ang kanyang ama na si Lucius Malfoy, isa sa mga governor ng Hogwarts. Sa gitna ng pagtatalo ni Mr. Weasley at Lucius tungkol sa bagong Muggle Protection Act, palihim na inilagay ni Lucius ang isang diary sa bag ni Ginny. Nang araw ng pagbalik sa Hogwarts, dumiretso ang mga bata sa platform 9 3/4 sa King's Cross para sumakay ng Hogwarts Express. Ngunit sinelyuhan ni Dobby ang barrier sa pagitan ng platform 9 at 10 para mapigilan sina Harry at Ron na makasakay ng tren. Bilang alternatibo, ginamit ni Harry at Ron ang lumilipad na Ford Anglia papuntang Hogwarts. Sa kasamaang palad, naubos ang invisibility booster nito at naging visible ang kotse sa maraming Muggle habang lumilipad. Sa wakas, bumagsak ito sa Whomping Willow sa school grounds. Nasira ang wand ni Ron at itinapon sila ng kotse kasama ng kanilang mga gamit bago ito tumakas papunta sa Forbidden Forest. Dinala sila ni Filch kay Professor Snape, na ipinakita sa kanila ang artikulo sa Evening Prophet tungkol sa sightings ng kotse. Binalaan sila nito na maaaring sila'y ma-expel, pero dumating sina Dumbledore at Professor McGonagall at pinatawan na lang sila ng detention. Di nagtagal, naging sentro ng atensyon si Harry para sa 3 tao, si Lockhart na gustong makiride sa kasikatan ni Harry, si Colin Creevey na gustong kumuha ng litrato kasama siya, at si Ginny Weasley na may lihim na paghanga sa kanya. Habang nagsisilbi ng detention kay Lockhart sa Halloween, nakarinig si Harry ng kakaibang tinig. What? Sorry? That voice. Harry! Did you hear it? It's kill. Harry, wait! Maya-maya, nakita niya ang katawan ng pusa ni Filch na si Mrs. Norris, nakasabit sa torch clamp sa may pader. Sa tabi nito, may mensaheng nakasulat sa dugo, "The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the air, beware." Hindi alam ng sino man na may halimaw na gumagala sa kastilyo na may kakayahang magpatigas ng katawan ng sino mang matititigan nito. Sa klase ng Transfiguration, ipinaliwanag ni Professor McGonagall na ayon sa alamat, si Salazar Slytherin, isa sa mga tagapagtatag ng paaralan, ay nagtago ng isang halimaw sa isang lihim na silid bago siya tuluyang umalis.
Tanging ang kanyang tunay na tagapagmana lamang ang makakapagbukas ng chamber at makakapagpalaya sa halimaw upang linisin ang paaralan mula sa mga dugong marumi. Habang patuloy ang mga pag-atake, naghinala sina Harry at Ron na si Malfoy ang tagapagmana ni Slytherin. Iminungkahi ni Hermione na gamitin ang Polyjuice Potion para magkunwaring sina Crabbe at Goyle at tanungin si Malfoy. Ginawa nila ang potion sa lumang banyo na pinamumugaran ng multo na si Moaning Myrtle, isang dating estudyante ng Hogwarts. Sa isang dulang club na pinangunahan ni Snape at Lockhart, nagpalabas si Malfoy ng ahas na umatake kay Justin Finch Fletchley mula Hufflepuff. Sa gulat ng lahat, kinausap ni Harry ang ahas gamit ang Parseltongue, isang bihirang kakayahang makipag-usap sa mga ahas. Dahil dito, pinaghinalaan siyang tagapagmana ni Slytherin, lalo na't hindi alam ng karamihan na nakuha niya ang kakayahang iyon mula sa gabi nang nabigo si Lord Voldemort na patayin siya noong siya'y sanggol pa. Pagsapit ng Pasko, ininom ni na Harry, Ron, at Hermione ang Polyjuice Potion. Nagkunwari sina Harry at Ron bilang sina Crabbe at Goyle, habang si Hermione naman ay nagkamali dahil ang buhok na nakuha niya ay mula sa isang pusa, kaya't nagmistulang kalahating pusa ang hitsura niya. Sina Harry at Ron na lang ang nagtuloy sa Slytherin Common Room para mangalap ng impormasyon. Doon nila nalaman na hindi rin alam ni Malfoy kung sino talaga ang tagapagmana ni Slytherin, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapagbigay siya ng mahalagang clue. Ayon sa kanya, sinabi raw ng kanyang ama na may batang babae na namatay noong huling pagbubukas ng Chamber of Secrets, 50 taon na ang nakalipas. Habang nauubos na ang bisa ng Polyjuice Potion, bumalik sina Harry at Ron kay Hermione at nakita nila ang kakaiba nitong anyo. Inabot pa ng mahigit isang buwan bago siya tuluyang gumaling at bumalik sa normal na anyo. Noong unang bahagi ng Pebrero, nakalabas na rin siya mula sa hospital wing. Sa parehong panahon, nakahanap si Harry ng isang enchanted na diary na pagmamay-ari ng dating estudyanteng si Tom Marvolo Riddle. Nang hawakan niya ito, ipinakita sa kanya ang isang alaala mula taong 1943. Sa flashback, nakita ni Harry ang 4 na wizard na inaalis ang bangkay ni Myrtle Warren sa Hogwarts. Nakita rin niya si Riddle na inaakusahan si Hagrid, na estudyante pa noon, na siyang nagbukas ng silid at nagpakawala ng isang halimaw, isang dambuhalang gagamba na si Aragog. Dahil dito, napaalis si Hagrid sa paaralan. Habang lumalala ang mga pag-atake sa mga estudyante, isa si Hermione sa mga sunod na nabiktima. Nang mawala ang diary at ipakita ni Professor McGonagall kina Harry at Ron ang katawan ni Hermione na naging bato, agad silang nagtangkang imbestigahan. Ngunit bago nila magawa ito, dumating si Professor Dumbledore kasama si Cornelius Fudge, ang ministro ng magic ng Britain, at si Lucius Malfoy. Pinasama nila si Hagrid sa Azkaban. Ngunit bago pa siya tuluyang madala, palihim siyang nagsabi kina Harry at Ron na sundan ang mga gagamba at alagaan ang alaga niyang si Fang. Pagkatapos nito, pinatalsik ni Lucius si Dumbledore. Sa loob ng Forbidden Forest, sinamahan nina Harry at Ron si Fang at doon nila nakilala si Aragog. Inilahad ni Aragog na walang kasalanan si Hagrid, at sinabi rin niya na natagpuan ang bangkay ng isang babae sa banyo noon. Ngunit hindi na siya nagdetalye tungkol sa halimaw dahil sobrang takot niya rito. Muling umatake ang mga anak ni Aragog sa dalawa, pero sa kabutihang palad, dumating ang wild na Ford Anglia at iniligtas sila. Ronja! Exit me! Get us out of here. Sa kamay ni Hermione, natagpuan nina Harry at Ron ang isang punit na pahina ng aklat na nagsasaad na ang halimaw ay isang basilisk, isang dambuhalang ahas na kayang pumatay ng kahit sino sa isang sulyak, at kayang magpatigas ng katawan kung hindi direkta ang tingin. Pinagsama-sama nina Harry at Ron ang mga ebidensya. Napatunayan nilang si Colin ay tumingin gamit ang kanyang camera, si Justin naman ay natanawan ito pero si Nearly Headless Nick ang tumanggap ng epekto. Si Hermione ay may dalang salamin at si Mrs. Norris naman ay tumingin sa refleksyon sa tubig, kaya lahat sila ay naging bato sa halip na mamatay. Nadiskubre rin nila na ginagamit ng basilisk ang mga tubo ng eskwelahan para gumalaw. Batay sa kwento ni Aragog, napagtanto rin nila na si Moaning Myrtle ang batang babae na namatay sa banyo noon.
Makalipas ang ilang araw, natagpuan ng mga guro ang bagong mensahe sa pader. Si Ginny Weasley ay kinuha na raw sa Chamber of Secrets at doon na mananatili ang kanyang kalansay magpakailanman. Dahil dito, napilitang ipatakas ng mga guro si Lockhart upang iligtas si Ginny. Ngunit natuklasan nina Harry at Ron na si Lockhart ay isang mandiraya. Binubura niya ang alaala ng ibang wizard at inaangkin ang kanilang mga tagumpay. Nang malaman nilang si Myrtle nga ang batang namatay sa banyo, dinala nila si Lockhart doon. Sa loob ng banyo, nadiskubre nila ang lihim na pasukan ng silid sa likod ng hanay ng mga lababo, isang tubo na sapat para makalusot ang isang tao. Tumalon silang tatlo sa loob ng tubo at bumagsak sa isang maze na puno ng crypts at madidilim na daanan. Habang sinusundan ang mga tunnel, nakita nila ang balat na inalis ng basilisk. Biglang nag-collapse si Lockhart at tinangkang agawin ang sirang wand ni Ron para burahin ang kanilang alaala gamit ang spell. Nang sinubukan ni Lockhart na burahin ang alaala nina Harry at Ron gamit ang memory erasing spell, bumalik ito sa kanya at nawalan siya ng alaala. Dahil sa lakas ng spell, bumagsak ang isang bahagi ng kisame at naghati sa kanilang tatlo. Naiwan si Harry mag-isa sa kabilang panig. Nagpatuloy siya sa loob ng tunnels at narating niya ang isang bilog na pintuan, ang mismong pasukan ng Chamber of Secrets. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Ginny na walang malay. Nang lumapit siya para tingnan ang kalagayan nito, biglang lumitaw ang multo ng alaala ni Tom Riddle, 16 na taong gulang. Ibinunyag ni Riddle na siya ang alaala na nakapaloob sa Enchanted Diary, at siya ang nagkontrol kay Ginny para buksan ang chamber at isulat ang mga mensaheng may dugo sa mga pader. Ang diary raw ang siyang nagpahirap kay Ginny sa buwan ng Pebrero hanggang sa itinapon na lang niya ito. Ipinakita ni Riddle ang buong pangalan niya, Tom Marvolo Riddle. Ginamit niya ito para buuin ang anagram na nagsasabing I am Lord Voldemort. Dito nalaman ni Harry na si Voldemort ay si Riddle rin pala at siya ang tunay na tagapagmana ni Slytherin. Inilahad pa ni Riddle na sinadya niyang iwanan ang alaala ng kanyang kabataan sa diary para balang araw ay maipagpatuloy niya ang gawain ng kanyang ninuno, linisin ang Hogwarts sa mga wizard na hindi purong dugo. Isinangkot din niya noon si Hagrid para sa mga atake, at gusto niyang gamitin ang pangalang Lord Voldemort para palitan si Dumbledore bilang pinakadakilang salamangkero. Nang ipinagtanggol ni Harry sina Dumbledore at Hagrid, dumating ang Phoenix ni Dumbledore, si Fawkes, dala ang Sorting Hat. Pinakawalan ni Riddle ang basilisk mula sa estatwa ni Salazar Slytherin. Ngunit dumating si Fawkes at sinakmal ang mga mata ng halimaw kaya't nabawasan ang panganib ng titig nito. Habang tumatakbo si Harry para ilayo ang basilisk, bumalik siya kay Ginny at natuklasang palakas ng palakas si Riddle habang hinihigop nito ang buhay ni Ginny. Muling sumulpat ang basilisk mula sa tubig at habang si Harry ay naghahanap ng paraan para lumaban, lumitaw mula sa Sorting Hat ang espada ni Godric Gryffindor. Umakyat si Harry sa estatwa ni Slytherin at hinarap ang basilisk. Naipako niya ang espada sa loob ng bibig ng halimaw at napatay ito, ngunit nasugatan siya sa braso ng matulis na pangil ng basilisk. Habang unti-unti siyang nilalason, ginamit niya ang natitirang lakas para itarak ang pangil sa diary. Nasira ang alaala ni Riddle at muling nagkamalay si Ginny. Inutusan ni Harry si Ginny na lumabas na ng silid kasama si Ron. Dumating si Fawkes at pinagaling si Harry gamit ang luha nito na may kapangyarihang magpagaling. Lubos na gumaling si Harry at Ginny, pati na rin sina Hermione, Mrs. Norris, Justin Finch Fletchley, Nearly Headless Nick, at Colin Creevey na pawang naging bato. Kinabukasan, napagtanto ni Harry na si Lucius Malfoy ang nagtago ng diary sa loob ng kaldero ni Ginny noong nagkita sila sa aklatan sa Diagon Alley. Pero wala siyang konkretong ebidensya para patunayan ito. Ibinunyag ni Dobby na siya ay alipin ng mga Malfoy at pilit siyang pinoprotektahan si Harry buong taon. Bilang pasasalamat, inilagay ni Harry ang isa niyang lumang medyas sa loob ng diary at ibinigay ito kay Lucius. Ayon sa tradisyon, kapag binigyan ng damit ang house elf, ito ay malaya na. Ipinahayag ni Dobby ang kanyang habang buhay na pasasalamat kay Harry at agad siyang nagtanggol laban sa tangkang pag-atake ni Lucius na nagsimulang sambitin ang salitang Avada, na posibleng simula ng Avada Kedavra, ang killing curse.
Pinalakas ni Dumbledore ang loob ni Harry na hindi siya dapat mapunta sa Slytherin dahil pinili niya ang tama. Ipinaliwanag ni Dumbledore na ang mga desisyon natin ang siyang bumubuo kung sino tayo, hindi ang kakayahan. At kung hindi siya tunay na Gryffindor, hindi niya magagawang gamitin ang espada ni Godric Gryffindor. Sa pagtatapos ng taon, ginanap ang year-end feast at lahat ng naging bato ay tuluyan ng gumaling, kabilang si Hermione na masayang muling nagkita kina Harry at Ron. Ipinahayag ni Dumbledore na kinansela na ang lahat ng pagsusulit. Pinalaya rin si Hagrid mula sa Azkaban, at sinalubong siya ng masigabong palakpakan, maliban na lang sa ilang estudyante mula sa Slytherin House. Doon nagtapos ang pelikula. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Ryzen Atiliero, It's Me Nejan Roblox, Jomar Tamanian, Wilfredo Bea, Anbert Vlog from Mindanao, Archie Kente from Kalibo Aklan, Jeremy Mirando from Sipokot Kamsur, Santanina Werbel from Cebu City, Shem Jonard Villamor from Manlilisid Javier Leyte, at Susan Zafra Manduez Hepolan from Purok Walumyu Sibungana Bunturan Davao de Oro. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.